Isang matinding eksena ang naganap sa loob mismo ng Malacanang nang si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay hindi na nasikmura ang mga katiwalian na kinakasangkutan ni Pangulong Ferdinand Cutic Jr. Sa harap ng mga opisyales at miyembro ng media, harapang binanata ni VP Sara si BBM na nagdulot ng malaking gulat at pagkagimbal sa lahat ng mga naroroon. Ayon sa ating mga source, inihayag ni VP Sara ang kanyang matinding pagkadismaya at galit sa umano'y mga anomalya at irregularidad na nagaganap sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Sa gitna ng kanyang talumpati, binigyan din ni VP Sara na hindi na siya kayang magbulag-bulagan sa mga aligasyon ng katiwalaan at sumisira sa tiwala ng publiko. Ipinahayag niya na ang kanyang mga hakbang ay para sa kapakanan ng bayan at hindi personal na atake laban sa Pangulo. Ang nasabing insidente ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mamamayan, ilang grupo at personalidad kung saan ang ilan ay sumusuporta sa tapang ni VP Sara habang ang iba naman ay nananatiling tapat sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik si Pangulong Cuting Jr. hinggil sa insidente. Samantala, ang mga taga-suporta ni VP Sara ay nagpahayag ng kanilang suporta at panawagan para sa isang malinis at tapat na pamamahala. Ang pangyayaring ito ay inaasahang magdudulot ng malaking pagbabago sa politika ng bansa at patuloy na susubaybayan ng sambayanang Pilipino ang magiging tugon ng Malacanang sa mga isiniwalat na katiwalian. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nag-usapan natin kanina na mangungutang sila sa Dubai at bit-bit niya itong kanyang executive officer ng Maharlika Investment Fund. 'Di ba? Pinag-usapan natin, balikan niyo na lang yung vlog na yon kung hindi niyo pa napanood para ito ay part 3 o part 2 kumbaga. So mga kababayan, siguro mag-agree ang lahat ng mga matatalino dito, kahit na mga alta, mga abogado na ina-announce dapat ang working visit kung ito ay working visit. 'Di ba? Ina-announce for what? Transparency. Kasi mga kababayan, hindi ka pwedeng malis-alis ka na lang na naka-private plane ka, gamit mo ang pera ng bayan nang hindi ka transparent sa taong bayan. Transparency and public awareness. Alam dapat ng Pilipino kung saan pumupunta ang mga yawa na ito. Bakit hindi ini-inform ang publiko sa kanilang mga aktibidades? 'Di ba? Kasi nga illegal ang mga aktibidades. Kasi nga may balak silang duyuhin ang Pilipino. Bakit ni isang media walang nag-ulat dito? At bakit walang send-off party? 'Di ba usually pag umaalis yung mga jutang ginimis na yan, may send-off party nandiyan, iniimbita ang mga media, pakitang tao. Bakit ito hindi sila nagbalita sa mga media? Bakit itinago? Kung hindi pa natin breaking news na pumuslit si Lisa Tanas, hindi pa siya magpo-post at an hour ago lang sila nag-post. Bakit nila itinatago dito kung sila ay walang itinatago? Again, number one na obligasyon ng jutang ginimis ng gobyernong bangag ay transparency, accountability na lagi nyo naririnig, and of course, public awareness. 'Di ba? Ano yung sabi ko kanina, may mga send-off party kasi may mga diplomatic protocol sa tinatawag. Binitbit niya. Hindi natin alam, naka-private plane siya, 'di ba? Maliban sa kunyari mangungutang siya doon, bitbit niya ang pera ng bayan o bitbit niya ang gold reserve ng bayan, hindi natin alam because of that diplomatic immunity nila. So again, may diplomatic protocol yung mga official visits. Kasi mga palangga, ito ay ang pinag-uusapan natin dito, bansa sa bansa. Yung bansang Pilipinas, ang at stake dito, hindi naman nila pera yan eh. Naisekreto nila, privately lilipad sila. 'Di ba? Hindi nila pera ang ginagastos, mga kababayan, na isisekreto nila anytime na gusto nila. Nakuha nyo? Ngayon, anong ibig sabihin nito? Kasi official visit eh. Ano sabi niya? Oh,
Working visit. Working visit daw. Working visit pala ito eh. Bakit ito ay itinago? Mayroong diplomatic protocol yan mga kababayan na ina-announce sa media at meron dapat public announcement para ipaalam sa bawat taxpayer na ginagastos ng mga jutang GNMS ang pera ninyo at yan ngayon ay lumipad na nga sa Dubai. So tama ang ating puting ahas. Ang ating puting ahas dito na nandoon nga siya. Di ba sabi ko kanina sa inyo, A1 information. So nataranta na sila. Kaya sila nag-post. Mga kababayan, yan ang totoong nangyari dyan. Imagine mo, zero media coverage. Bakit ganon? So, tatago na lang yung mga ginayupak na yan, nag-e-enjoy, lumalamon sila sa pera ng bayan sa Abu Dhabi right now. Okay? Magkakadikit lang naman yan. So, baka mamaya, humugpa sa Dubai, o baka sinabi niya lang dyan, nasa Abu Dhabi siya, pero Dubai pala. Well, it's the same thing. Nasa United Arab Emirates siya. Di ba, makikipag-meet up sa Pilipino? E di sana pinaghanda niya yung mga Pilipino, mga OFW doon, kung totoong makikipag-meet up siya. Dahil yung kanyang post ay nakipaglamunan siya dito sa mga members daw ng Filipino community. Sigurado ba kayong members ito ng Filipino community? Baka bit-bit niya ito, dito, ayan mga nakatagilid pa, mga nakatago. Tingnan mo yung picture, napansin ninyo? Sino ito mga ito? Hinahanap ko si Konsing. Ito yata, hindi, hinahanap ko yung officer. Sigurado ba itong Filipino community in Abu Dhabi? Nasa Abu Dhabi daw sila. Bakit ito tinago? Hindi ba dapat pinaghanda kayo na mga taga Abu Dhabi? Pinaghanda kayo na mga OFW na darating pala ang yawa? So mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na merong tinatago at sinabi ko na sa inyo na makikipag-utang o uutang sa United Arab Emirates, sa Dubai, para dito sa investment fund na ito, Maharlika Investment Fund, na wala namang nangyayari at wala pang nai-invest, wala pang nakikitang malinaw na picture kung ano talaga ang saan nila dinala yung pera at saan nila dadalhin ang pera at bakit mangungutang pa sa dami ng mga pledges na sinasabi nila, di ba? Bakit walang announcement sa taong bayan? And I'll show you something. Okay? So nag-research ako mga kababayan. Sabi ko dapat kahit papaano meron itong announcement o meron itong balita sa local news ng Dubai. Ito. Okay? Pakinggan, tignan nyo yan. Okay? So hinanap ko yan mga kababayan. Sabi, yan ang tinipe natin. Philippine President's wife to meet Filipino. Actually, tinignan natin yan. Ayan, the wife of the Philippine President Ferdinand Marcos Jr., Marie Luis Bangag Kidnapper Araneta, ayan, is set to meet leaders of the Filipino expat community on Saturday morning at a hotel in downtown Dubai. This is 2 hours. Pero look at this, mga kababayan. Idilat niyo ang inyong dalawang mata. Pag kinlik mo, dadan! Not found. Okay? Not found, mga kapalangga. Nakikita niyo ba to? Hindi. Kailangan pala separate. Okay, separate. Not found siya. Tingnan mo. Okay? Okay. Nakikita. Nakita niyo. Ayan. Okay na. Not found. Alright? Yung sa akin, tingnan ko Ito nakikita. Okay. Yes, it's not found, right? Magtataka ka ngayon. Bakit not found? Bakit binalita? Balikan natin yung balita. I-back natin ng bonggang-bongga. Okay, I think it's about, okay, tingnan natin. Ayan, di ba? Binalikan ko. Nandyan yung balita siya, nakalagay. Tika, lakayan natin. The wife, pag kinlik mo yung balita, wala na. The wife of the 2 hours ago, okay? So, very suspicious, mga kababayan. Yung link ng article, wala na. Hindi kaya ito inutusan ni Lisa Tanas na burahin yan o tanggalin yan. For whatever reason, bakit magsusulat ng article itong Kali
Khalid, ano yun? Wait a minute. This is a local news. Okay? Khalid Times. Khalid Times ang bigas, di ba? You know? Kung hindi nyo na itatanong, dapat doon ang destination ko sa Dubai. Alright? Okay? Doon sana ang destination ko, mga kababayan. Doon na sana kami. Kaso lang napadpad kami ng Jamaica. So ngayon, mga palangga, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Alright. Titiyan ko lang din sa article na to. Oh, wala, di ba? O, ayan. Ayan na nga, Kali Times, right? Oh, wala talaga. Pakibindot niya. Oh, wala. Okay, pindutin natin uli. Aray ko. Tingnan natin ulit. Wala talaga eh. Oh, pindutin natin uli ha. Oh, yan. Not found talaga. So, may something fishy here. Okay, tatanggalin na natin. Okay? Something fishy here. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Bakit walang announcement? Wala sa page sa Presidential Communications. Akala ko ba maging transparent? Akala ko ba nilalabanan nila ang fake news? Akala ko ba dito sila ay magsasabi ng katotohanan sa inyo? Pero bakit itinatago nila? Yan ngayon ang tanungin nyo sa kanila. Secret meeting. Okay? Sabi ni Seeker, use VPN, Maharlika. I have that palangga. Okay? Sabi ni Rowena Cruz, siguro bumibili ng condominium. Sabi ni Fernando Lasa, kung sino man ang may kalala sa Dubai, then pwede makuha yan. No, wala nga eh. Wala na nga sa link. Okay? So, pinapaliwanag ko lang sa inyo na pinablish nila, gumawa sila ng article, mga kababayan, ang Dubai, pero deleted. Binura. Bakit mo buburahin ang article kung walang tawag dito? Okay? Kung walang, ito nga. Ito, balikan natin uli. Dali ah. Okay. Dali ah. Yeah, I said it. Yan, no? Nakita niyo yan, di ba? Kali Times. Tignan mo ha. Lisa Marcos, Dubai. Maghanap tayo. Kasi usually, i-click natin. Okay, Lisa Marcos. Mag-search ka. Marcos, Dubai. Okay? Tignan natin. Di ba? Dapat lalabas yan. Yan. Mayroon, 2 weeks. What a wonderful early morning. Ano to? Expat Media. Walang balita. Lagyan natin news. Wala. Dubai. May nakita ba kayo sa, tignan natin ay GMA News, kunyari. Tignan natin. Makikita kasi yan eh. Makikita. Walang current news. Okay? So, pinapakita lang natin sa inyo mga palangga na walang current news. Wala pala. Okay, wala naman ako na-search. Okay? So, wala siya sa current news. So, ang ibig sabihin, tama ang ating puting ahas na talagang meron silang itinatago at kinukubli sa inyo. Sa United Arab Emirates nga. Gaano ba kalayo ang Abu Dhabi sa UAE? Ang information sa atin, pupunta sila, nag-fly siya Manila to Dubai. Pero ngayon, nag-release ng picture na nasa UAE siya. So how long? Ilang miles ba? Tignan natin, i-Google natin kung gaano kalayo ang Abu Dhabi sa Dubai. Okay? Distance. Okay? Distance Abu Dhabi, okay, to Dubai. Tulungan nyo na rin ako para mag-Google kayo. Okay. Distance from Abu Dhabi to Dubai. It's only 87 miles o 140 kilometers. Ilang hours drive lang yan. More or less, kulang-kulang 2 oras kung magdadrive sila. You know what I mean? Kasi magkakadikit lang yan eh. By car? Yeah. Tama. Sabi nga ni Lims, 1 hour lang daw. Sabi ni Lims Door, 1 hour lang po ang Dubai to Abu Dhabi, madam. See? So, ang importante, alam ninyo, sabi ni, mabilis ba driving dyan? 2 hour daw for bus. Okay? Kasi ang kinocompute ko, 87 miles pag ako nagda-drive dito,
makukuha ko lang yan mga 1.5 oras. Kung ang takbo ko is, 87. O kung isang oras kung 1 hour, kung overspeeding ka, 87 miles per hour, di 1 hour mo lang makukuha. 'Di ba? So more or less 1.5 hour drive. So ganun pa man, mga kapalangga, confirmed na si Lisa Tanas ay nagkubli, nagtago, tumakas, ngunit nabuking ng ating puting ahas. Kaya naman, yung mga yawa talaga na mainstream media, mga walang silbi. Nag-umpisa tayo, di ba, itong week na ito, yung inulat natin sa inyo na merong memorandum, okay? Ang Philippine Space Agency na kung saan maglo-launch ng rocket ang China. At ikinubli din sa inyo, 2 days after pala inulat, naiulat na natin sa ating channel. And now this. Walang seremonyas. Tumakas sa mga yawa. Akala kasi nila walang magsusumbong. So nagtago talaga sila. Ano ba naman yung i-announce nila sa presidential communications na ang First Lady butod, mudlo, putot, lahat na ay tatakas papuntang UAE. Mahirap ba isulat yan? Mahirap ba isulat kahit 5-liner o 2-liner lang? O nag-post nga siya na nagpunta-punta nga siya sa Dubai, na nasa UAE siya Ayan. Nandiyan dyan siya. Nag-post siya 1 hour ago. Bakit ngayon lang magpo-post after natin mag-vlog na naibuking natin? Kasi wala na silang choice. Umikot na ang tumbong ng mga jutang ginimes. Dahil nabuking nyo na. Nabuking na ng taong bayan na ginago kayo. My God. Kaya pag nakita nyo dyan, i-alert nyo ang inyong mga camera. Sabi ni James, madaling araw ang dating ko sa Dubai, yayain ko mag-bar kami. Sabi ni Gemini, anong oras? Tignan ko, anong oras sa Dubai ngayon, ha? Titignan ko kasi 1 hour sila nag-post. Dubai is 8:32 p.m. So maaga sa Dubai, 7:32. So nataranta ang mga yawa. Sobrang nataranta sila na nabuking sila. Again, mga kababayan, talagang walang kahihiyan. Itong mga bangag na ito, mga palangga, talagang wala silang pakialam. Remember dati, nung kaupo pa lang nila, nung tumakas din si Kuting, nanood ng Formula 1 sa Singapore, nagtago din sila doon, tumakas din sila. Kaya nga ayaw nila maging transparent sa inyo dahil wala silang pakundangan na lustayin ang pera ninyo at nakawin. At again, obligado ang gobyerno at ito ay nasa ating batas na dapat ipaalam sa taong bayan ang lahat ng kanilang mga galaw dahil sa bawat nilalamo nila, bawat nilalaklak na alak ni Lisa at bawat sinisinghot na pulburo ni Marcos Jr. ay pera ninyo, hindi nila pera. So, marapat lamang na tayo ay maging mapagmatsyag at questionin bakit isinekreto ang pagrampa niya dyan sa UAE. Bakit? Yan ang malaking katanungan sa mga sindikatong ito. So malinaw pa sa sikat ng araw na talagang yung in-inform sa atin na for vested interest, mangungutang sila doon o whatever kung ano man mangutang sila sa mga expat, but definitely the Department of sa Finance team ng Dubai, or pwedeng humakot din sila ng pera para itago for whatever reason. Kasi hindi nga sila pwedeng i-search, di ba? Yung kanilang mga bit-bit sa eroplano, hindi pwedeng i-search. Kahit magdala pa ng lalaki si Lisa, na Russian o Romanian, na taga-Gurgur, hindi ma-to-question. Kahit isyuhan niya pa yung Romanian ng Philippine passport na taga-Torjak niya, whatsoever, yung mga ganon, pwede niyang gawin kasi hawak nila ang gobyerno. Kahit dalhin pa nila
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!